Gaya ba? Kumusta ang 2022? Grabe! Gaya ba, grabe? Mas grabe po ang 2023. Yan. Handa na mag-imaman? Handa na matuto? Importante yan. Maraming tao gusto yumaman pero hindi willing matuto. Tama? So sa dami ng mga tao sa labas na nangangarap pa lang, ngayon pa lang po, congratulations sa lahat ng tao na sa loob ng kwartong to. Bakit? Ngayon pa lang, uumpisa mo nang magkaroon ng katuhan ng mga pangarap ko. So good morning everyone again. Sino yung first time ma-attend ng NECO? Taas sa kamay? Wow, hindi pa sa Europa. Yung first time ko nakita, taas sa kamay! Gusto nyo maging masaya ang presentation natin? Magiging masaya lang yan kapag nakapag-cooperate kayo, okay? Simple lang po ang presentation ko. It will last only mga 20 minutes. Ilang minutes? 20 minutes! 20 minutes lang po ang presentation ko. And since I have only 20 minutes, gusto ko natin nakafocus sa akin. Walang magkukwentuhan at walang mag-text. Okay ba yun? Yes! Masarap makapagkwentuhan kapag ang kausap sumasagot. Konting tanong, sagot lang kayo. Pag medyo nakakatawa ang sinasabi ko, tumawa naman kayo. Kawawa naman ako. Tama? Pag gusto mo malakpak, libre ang pagpalakpak. Why? Because I believe that clapping, it creates positive energy. If you want to create a positive result, ngayon pa lang, kailangan maging positibo ka. Why? You're gonna create a positive result with a negative mind. Tama? Masaya ang presentation. During the presentation, may konting kwentuhan, minsan tunog, nakatatawa. Para maging masaya lang. Pero gusto kong intindihin nyo lahat ng mensahe ko. Believe me, after this training, paglabas yung mamaya, mag-iiba na ang pag-iisip mo. Iba ka na mag-isip, magsalita, kumilos, kaya ang resulta nyo, mag-iiba na rin. Are you with me? Yes! Bakit ako ganun ka-confident? I've been doing this business for the past 24 years. At sa 24 years ko po, libo-libong tao na ang nakausap ko. Pilipinas, Asia, Africa, Europe, Middle East. At lahat yun, lahat na nakinig, sununod ang tinuturo namin, nag-iba ang buhay nila ngayon. So pag mayroong nauna, may kasunod. May naunang yumaman, may sunod na yayaman. At sino kasunod? Malamang yung katabi mo yun. Okay, maglalaki ka na. Anyway, sa mga first timers, since this is my first NECO this year, 2023, gusto ko po i-consume 20 minutes ko na punong-puno ng kaalaman. At para sa mga first timers, kasi po, normal sa mga presentation, kapag first time mo nakita yung speaker, malamang mayayabangan ka eh. Tama? Kasi pag-usapan nito yung kayamanan, magandang buhay. Pero let me allow me to introduce you first. Paano ko naging network builder? Okay lang ba yun? Yes! 24 na po ako 24 years na ako sa industriya. Pero bago ako naging network marketer, ako po yung naging isang empleyado din. Magandang posisyon ko sa hotel. Isang 5-star hotel sa Ross Boulevard, yung Hyatt Hotel. Boss ako doon, manager ako doon. Tapos may lumapit sa akin. 24 years ago, kapag nasa hotel industry ka, pangarap ng mga estudyante, after graduation, makapagtrabaho sa hotel. Why? Sa hotel, lalo kapag nasa front office ka, naka-Amerikana ka, naka-necktie ka. Tama? Yung feeling mo, ang ganda-ganda ng buhay mo. Ang tawag sa akin, Mr. Limpin, Sir, Boss, Manager. Kaya during the time, akala ko, okay na yung buhay ko. Then suddenly, may nag-invite sa akin. Kayo ba inibitahan din? Yes! Yung nag-invite pa sa inyo tuwang-tuwa? Yes! Lumapit sa akin, Sir! Gusto niyo bang yumaman? Tuwang-tuwa siya, pati ako nadamay. Ha? Yumaman? Oh, gusto ko yumaman. Sir, sama ka sa akin. O sige, sama ako sa iyo. Itanong ko lang, bago ko sumama sa inyo, matanong ko lang. Magkano kinikita mo? Alam mo sabi, naku sir, grabe, power! Kinikita? Wala pa, wala! Sasama ka hindi? See, ikaw mismo hindi. Because ang tao, to see is to believe. Kung merong kitaan, show me the money. Kapag wala, hindi ka sasama. May pa-kotse daw, show me your car. Walang kotse, hindi ka maniwala. Kaya ang iba sa inyo, mahirap imbitahan. Kasi hinaharapan nyo ng result, yung tao nag-iba sa inyo. Are you with me? Yes. Second reason, kaya ayaw ko sumama at mag-join, yung tao nag-invite sa akin, staff ko pa sa hotel. Imagine mo, ikaw yung boss, yung manager, yung desk clerk mo ang mag-imbita sa'yo. Hindi ka sasama eh. Ang tanong, kung di ka sasama, paano ko na-involve? Ikaw man naman ang araw-arawin eh.
gawin. Every day, makikita kami sa hotel, walang ginagawa din, sir, sama ka na sa akin, sir. Sabi ko, ayoko na, sir, sige lang, every day, 2 weeks. Dumating yung time na natakot na ako sa kanya. Para siyang sinasaliban ng masamang espiritu. Sir, sama ka na sa akin. Ano ba ginagawa ko? Layuan mo ako, masamang espiritu. Minsan, kapag makulit yung nag-i-invite, aasarin mo. Para lubayan ka na. Pero this guy, hindi siya naaapektuhan. Tama? He was very persistent. Dumating ang time, kapag napasok kami sa hotel, dumating siya, ako yung tumatakbo. Ito naman siya, tumatakbo na ako. Pero pagtakbo, di mali eh. Ako yung boss, ako yung tumatakbo. Bakit? Kasi ayaw ko nang iniimbitahan ako. Walang tao gustong imbitahan. Tama, lalo pag yaman pag-usapan, hindi ka panipaniwala, too good to be true. Sabi niya, sir, ang kulit mo naman eh. Sige na, pagbigyan mo ko isang beses lang. Pag di mo nagustuhan, huwag ka mag-alala, hindi kita kukulitin. Ayaw ko nga, sir, hindi kita lulubayan. Every day. Maglabas ko, kasunod ko. Parang anino. Nahasira ko, kasandali ko din, di ba? Ano ginawa ko? Sige na nga, pagbibigyan kita, isang beses lang. Nung sinabi ko pagbibigyan ko, nagningning naman ang mata. Tama? Sir, di ba? Pinipitahan. Sige na nga, sama ko sa'yo. Isang beses lang, ha? O sir, pag di mo nagustuhan, huwag ka magala. Hindi ka nakukulitin. Pero sir, alam mo, imposible hindi mo ito magustuhan. Kapag nakabukas ang isipan mo, ibig sabihin, ladies and gentlemen, walang magandang bagay sa taong nakasara ang isipan. Do you agree? Yes! Kahit maganda pag-uusapan, kung close-minded ka, wala kayong maintindihan. Ito lang, close-minded ako eh. Ito na. Umattend ako ng seminar. Yan. From Hyatt sa Rose Boulevard, dyan sa may Green Hills, ang opisina. Nagpa-late pa ako kasi hindi ako interesado. Siyempre, pag late ka, sa likuran ng daan. Puno-puno ang tao. More than 500. Jump up ang seminar room. Inabutan ko, nagsisigawan ng tao. Power! 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 Ano nangyari na? Anong kulto ito? Natakot ako. Kasi maraming tao, nagsisigawan ng power. Grabe, nakataas pa ang mga kamay. Ay sabi, grabe, payaman kami. Payaman kami, payaman daw. Tumingin ako sa paligid ko. Mukha silang mga dukha. Putlang-putla sa gutom. Amoy pawis. Amoy araw. Tingnan mo katabi niyo. Pareho ba? Mukha ba mayaman ha? Hindi, mukha mayaman ha? Mukha mayaman ha? Ano ang point? If you will notice, doon pa lang, sa first day ko, ang yabang ko na. Kasi kung pagyaman pag-usapan, hindi ba sa pagmamayabang, di ba? Para bang sanay ako eh. Sa tagal ko sa hotel, 12 bis ako sa hotel, sanay ako sa tao. Alam ko ang tao kung may kaya o wala. Sa tayo pa lang, yung contrast niya, sa amoy, alam mo may kaya o wala eh. Sa hotel eh. Eh yung katabi ko, walang-wala talaga eh. Ang seminar nag-last ng 2 hours. Wala akong naintindihan. Ask me why? Kasi ayaw kong intindihin. Ang inaabangan ko lang matapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun, kapag hindi ka interesado, wala kang maintindihan. Ito matindi. Yung speaker, kapag nagtaas ng boses, yung mga tao, nagpapalakpakan. Magtaas lang ng boses. Nakasin mo din, tumaas ang boses ng palakpakan. Ito mga utu-utu ang tao. Tama. And finally, sabi ng speaker, mga kaibigan, thank you for coming. Tapos na po ang orientation. Nung sinabi tapos na, doon ako tumayo at tumalapak. Yes! Power! Tapos na rin! Makakauwi na. Yeto na. Palabas ka ako, tuwa-tuwa. Iniwan ko sponsor ko. Uwi na ako. Paglabas ko, sandali lang po. Ano ko, bakit daw? Bago tayo magkahiwa-hiwalay, give me another 5 minutes, meron akong nakalimutan. May tinawag yung speaker. Kasi ang kwento ng speaker, mga bilog-bilog. Mga yumayaman daw. Isis pagyaman pag-usapan, kailangan may mag-share ng success story. Hindi ko akala ko tapos na. Ang tinawag, high school graduate, dating security guard ng 7-Eleven. Ang sabi ko, Power, pati si Kio, nadamay dito. Sa kanya ka kita, tinawag security guard.
Pagpasok, nasa stage, ang hina ng boses. Alam sabi, good morning. Ako po si ganito, high school graduate. Dati, mahihain pa, dati security guard. Pero ngayon po, kumikita na ako ng 250,000 pesos per month. 250,000 pesos per month! Sabi ko, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Look, 200,000 pa. Hindi totoo yan. Hindi yan totoo. Pero yung dibdib ko, baka totoo. Baka totoo. Bakit? 500 ang tao. Mahirap lokohin. Eh, may utak din ako eh. Sabi ko, 200,000 ang pera na. Ginawa ko, backstage, pinuntahan ko siya after mag-talk. And I still remember yung suot ko. Naka-long sleeve, naka-necktie pa. Alam mo yung uniforme ng hotel? Magtanggal ako ng coat, di ba? Matangkad, matipuno, matikas. Ang lalaki. Ang pupapalakpan, mahihirap. Palakpak nga ng bayan, hindi pa gawin, di ba? Anyway, mapasin mo, ang yabang ko. Sabi ko, Brad, excuse me ha. My name is Arnel Limpin, ha? Talaga bang dati ka ng security guard ng 7-Eleven? Pinakita yung luma ng ID. Magkano kinikita mo dito? Yung photocopy ng cheque niya. Nasa 200,000 plus, 250, 60. Sabi ko, ito ko ba yan? Yan ang kinikita mo every month? Alam mo, sabi niya, kumambot lang sa ulo. Hiyang-hiya siya. Sabi niya, bumaba ako ngayon. Bumaba pa yan! Bumaba pa! Gusto ko siyang sapakin. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, no? Manager ako ng hotel, pero wala pang 50 o 60 mil ang sinusweldo ko every month during the time. But this guy, walang tinapos sa pag-aaral, security guard, bakit ganun kalaki kinikita? And that was the reason I got involved in networking business because of challenge. Hindi ko kaya tanggapin isang taong hindi nakatapos ng pag-aaral, bakit malaking kinikita? Ang sabi ko, kung nagawa ng taong to, walang dahilan para hindi ko magawa. Bakit silang pinukwento sa inyo? Lahat kayo may istorya. Paano kayo na-involved sa ating company? Di ba? Iba dyan, may professional, yaman, may pera. Pero iba-iba yung dahilan. Ako challenge eh. Kasi I've been working in the hotel industry for the past 12 years. At na-realize ko, kapag nag-stay pa ako sa hotel ng another 5 or 10 years, ang buhay ko is still the same. Are you with me? Yes! So part-time ako. Part-time lang, hindi ko namalayan. Sineryoso ko negosyo. After 4 months, nahit ko yung highest position. Yung position na yun, para bang global ambassador in a matter of 4 months. After 9 months, I was able to buy my own car, brand new car. After a year and a half, hindi ko nababa ng 250,000. 24 years ago, ganun kalaki ang ganun kalaki. Nag-qualify ako sa profit sharing for 5 consecutive years at US Travel. 5 consecutive years. Ang tanong, anong ginawa ko? Gusto malaman? Yes! Mas mahirap nung panahon namin. Kasi stair-step lang ang marketing plan. Dito, maraming dahilan o paraan para kumita ng pera. If you will notice again, every time may narinig kayong speaker, uplines, coaches, mentors, ang ganda na pinag-uusapan. Talaga ba tipo baliw na baliw kayo? Totoo ba yan? Yes! Ibang I still remember, nung isang presentation ko sa Dumaguete, meron isang lalaking tumayo. Hey, nakainom yata. Hey, Mr. Limpin! Puro pera ang pinag-uusapan dyan eh. Masama ang pera, masama daw ang pera. Totoo ba masama ang pera? Masama ang pera kung sa masama at gagamitin. Ngayon pa lang, sa mga, lalo sa mga bago dito, the reason why you join EC or OVI, because of money. Diyan nag-uumpisa. Then later, malalaman nyo, hindi mo kailangan pala pera ang hahabulin. Kasi kapag ginagawa mo ng tamang sistema, negosyong to, money result will always follow. Ang gusto ko na marinas sa inyo lahat, ang tao na magkasabi ang pera ay hindi importante, ito yung tao walang mga pera. Money is not the most important thing in this world, correct? But the lack of money affects the most important thing in this world.
Importante ang bahay, tirahan, kasuotan, pagkain, pag-aaral. Correct? Gano'ng importante ang pera? Alam niyo ba ang pera yung may boses? Sa bahay, kung sino may pera, siya ang may boses. Pag may problema sa bahay, hindi hinahanap ang matalino, hindi hinahanap ang panganay. Ang hinahanap kung sino may pera. Kung si Junior may sakit, kailangan madala sa ospital. Meron bang magkasabing, dalian nyo, tawagin mo si Kuya, matalino siya. Walang ganun. Ang tatawagin, kung sino may pera. Sa mga kabarkada, kapag nagkakainuman, kung sino ang walang pera, siya ang tagabili ng yelo. Nag-Christmas? Nag-reunion? Kumusta ang reunion nyo? Masaya. Lalo pag may pera ka, masarap mamigay. Tama? Alam Tita Helen yan. Masarap mamigay. Imagine mo, mga inaanak, mga kapatid, mga pamangkin, pila kayo. Saglit mo sa'yo. Wala na pera dito. Kapit-bahay, pila din. Ang sarap may pera ka. Eh, wala kang pera. Pero matalino ka. Mga kapit-bahay, pamangkin, pila kayo. Matalino ako. Ay, matalino ko. 1 plus 1, 2. Hindi pasa, talino. Tama ba yun? So, doon pala malaman nyo, ang pera ay importante. Ang confidence level ng tao, minsan, depende kung magkano ang laman ng wallet nyo. Pag nagpunta ka ng mall, tama? Sale. Walang kwenta ang sale. Wala kang pera. Pag walang pera. Ang financial freedom, pag may nagustuhan kang bagay, bibili mo walang tingin sa presyo. Pangalawa na yan, Tito. Pagkakain ka, hindi ka nakatingin sa menu. Sa menu, sa kanan. Ano na sa kanan? Rice. Steak. Nakita ang presyo. Oh, baka hindi ako tunawan. Hindi ba? Nag-iesyo ka? Now, tanong, kayo ba'y naniniwala na sa EASY o sa OBI, kikita ka ng pera? Yes! Lahat kayo naniniwala? Yes! 16 years ago, yan din ang tanong namin. Lahat naniniwala. Pero bakit hindi tumutuloy ang karamihan? Because of this. Hanggang ngayon, nagdududa pa rin. Kung bago pa lang ang EASY, okay na magduda. Pero kung 16 years na, going 17 years, wala dapat duda-duda. Nakapag-create tayo ng maraming milyonaryo. Pero minsan ang duda, hindi sa company, kung hindi sa sarili. Bakit danger ng doubt? Kasi kapag doubt sa bagay, aksyon, meron, wala? Duda ka, wala aksyon. Pag wala aksyon, walang resulta. Lahat tayo nakapokus sa result. Correct? So, if you want to create result, all you need to do is to have to try the business. Ang gagawin mo lang, sumubo ka lang. Everyone say, try. Ibang tao, may pag-attend dito, hindi man lang masubukan, pero gusto imaman. Hindi pwede yun. Ngayon, lamang na naman kayo kasi sumusubo ka. The moment umakit ka sa kwarto, sumusubo ka na. Every accomplishment starts with a decision to try. Lahat ng yumaman sa EASY, sa A-Global, o sa OBI, sumubok lang yan. Tama? Paano malaman sa bagay kung totoo o hindi kung di mo subukan? Parang pagkain. Paano malaman ang lasa kung hindi ninyo? Paano malaman kung magkakaanak ka o hindi? Kung hindi mo? Titikman din, titikman. Di ba? Susubukan. Di ba ako? Subok-subok lang. Are you with me? Now, tapos sumusubo kayo, may mga takot ba? Kasabi natin, if you want to become successful, ang gagawin nyo pala, kung ito, lahat daw ng kaibigan nyo. Ikaw yan? Simple. Gusto mo kumita ng pera? Lahat ng kayo mo sa buhay mo, iimbitahin mo. Kaibigan, kamag-anak, classmate, kumari, kumpare, kapitbahay. Lahat ng kayo na yan, malapit sa'yo. Yan ang number 1 na hindi maniniwala sa inyo. Yes or yes? Yes! Ang ibang tao ay tumuloy, natatakot na. Alam niyo ba ang fear ay normal? Lahat ng bagay sa buhay ng tao, kapag first time mo ginawa, nakakatakot naman talaga eh. Kumusta yung first time nyo? Kabado. Kabado, kung ano man yan, di ba? First time tumawid, first time sa school, first time sa trabaho, first kiss. Walang malisyoso dito ha. Do you still remember your first kiss? Nakakatakot ba yung first kiss Yes, nyo? sa tabing Yung first dagat. time kayo nanligaw, natakot din ba kayo? Yes! Bakit nakatakot manligaw lalaki? Baka mabasted. Paano malalaman kung babae sasagutin ka o hindi kung hindi mo subukan? Igawan. Tama, subok-subok lang. Tama? Now, fear. Bakit takot tayo?
Kasi pa nga po, lagi na lang, kadikit ng buhay natin ang takot. You have to conquer your fear by trying. Dito, ang number one fear, yung fear of rejection. Kayo ba na-reject na? Yes! Nag-enjoy ba kayo sa rejection? Yes! Hindi. Kapag bago kayo, masakit ma-reject. Tama? Parang kayo nanligaw, nabusted ka. Kaya minsan mga lalaki, kaya walang syota, ayaw manligaw. Ayaw ma-reject. Ang ganda ng babae nito. Alam mo sa ganda niyan? May syota na yan, nakakatakot ligawan. Ilan ang tao iniisip magandang babae, kaya walang naliligaw sa babae, maganda. Kaya magandang babae, minsan walang syota. Kasi akala ng mga tao, may syota na. Sino yung babae lagi naliligawan? Yung pangit lagi. Minsan magugulat ka di ba? Ang ganda ng babae, ang boyfriend, ang pangit. Bakit? Sabi nung, halimbawa, may mga pangit, hindi ka, di ba? Yung mga pangit. Hindi ka. O, di ba? Katabi mo, di ba? Anyway, sabi nung lalaking pangit, Brad, kita mo ba yung maganda? Liligawan ko yan. Ang sabi ng kaibigan niya, ano? Yung maganda, niligawan mo, yung pangit-pangit mo? Paano pag na-reject ka? Sabi niya, ako? Pag na-reject, okay lang. Pag na-reject naman ang mukha ko eh. Gusto ba ako? Niligawan, yung babae maganda, atat na atat magka-boyfriend. Sinagot. Di ba? Kahit pangit. Oh, ano ang connection yan sa easy? Minsan takang-taka kayo, isang distributor, hindi naman kagandahan o kagwapuhan, hindi magaling magsalita, hindi matalino, bakit ang laki ng grupo? Ang ginagawa niya, invite siya ng invite. Ano, ikaw mag-invite ka? Hindi ka naman magaling magsalita, wala kang alam sa sales, sa direct selling. O paano pag na-reject ka? Kapag na-reject ako, di okay lang. Reject naman ako eh. Nagkataon lang, yung taong inibitahan, minsan, hindi tumitingin ng itsura na nag-imbita. Tumitingin siya kung anong ino-offer natin. Yes! Are you with me? Gusto ba ako? So, huwag kayo matakot ba reject? Lahat ng yumaman sa easy na reject. Joseph Lim, lahat ng Hall of Famers. Top 20, lahat na reject. Meron ba solusyon para hindi ma-reject? Meron. Huwag ka mag-invite. O, alam niyo ba wala ka pa sa easy eh, nare-reject na kayo? O, taas ang kamay na nagkukumute, sumasakay sa jeep. O, nag-jeep na kayo, di ba? Kayo ba'y nakapag-experience na magpara ng jeep? Para, may pagkakataon ba yung jeep lumalagpas? Hindi ba nireject ka ng jeep? Naapektuhan ka ba? Hindi. Kasi alam mo, may dahilan bakit ka nireject ng jeep. Ang jeep ay puno, gagarahin na, bawal suwabe. Eh kung yung jeep lumagpas sa'yo, nasaktan ka, para, tapos lumagpas, iiyak ka. Bakit ka lumagpas? Hindi ka iiyak. Huhuli ka ng bahay. Ano ginawa nyo? Para lagpas. Kahit mainit, umuulan, ihingi ka na para lagpas. Until sa time may dumating na jeep, mag-stop sa harapan mo, makasakay ka at makauwi ka. Sa easy, gusto mo mag-easy? Ayaw. Palagpasin mo. Gusto mag-OBI? Ayaw. Palagpasin mo. Ikaw, ayaw mo rin? Lagpas. Hindi nyo mamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. Kaya ang nagpapahirap sa distributor ay distributor din. Yes! Tama! Pinipitahan mo, ayaw, pinipilit mo pa. Tama! Sama ka na, ayoko nga, sama, nagmamagawa rin. Wala pa akong pera. Wala pa akong pera. Makakaawa ka pa. Ikaw nagbibigay ng opportunity. Are you with me? Yes! Kaya ka na-reject kasi nag-iimbita ka. Easy, OBI, is a rejection business. The more ka nare-reject, the more mo ginagawa kasi yung negosyo. Now, eto ngayon, tinamagan mo. Bakit? May negosyo ako. Uy, gusto yan, maganda yan, negosyo, pag-usapan natin yan. Hindi ka na-reject. Nangyayari ba yun? Ngayon, nag-present ka. Nagbilog-bilog ka. Pinakapin nyo pa. Nag-uusapan kayo. At habang kukwento ka ng dalawa, or ikaw to, yayaman ka, mga pangarap mo,
Sabi ng kausap, grabe, ang ganda ng isip mo, laway papayaman. Laway na laway, di ba? Ikaw naman, yes, power, agi na to. O kung maganda easy, mag-join ka na ba? Mag-join? Gusto ko sana eh. Baka sana, na akong pera. Ano nangyari yun? Yes! Kung nag-invest ka ng time, kinausap mo, tapos di nag-join, nakaka-frustrate ba? Huwag kayo mag-frustrate. Normal yun. Ang trabaho nyo mag-present. Ang trabaho ng prospect nyo mag-decide. Kapag hindi sila nag-join, walang mali sa'yo. Nagkataon lang, ayaw ng taong kausap mo yung ginagawa natin. Tama? Minsan, ito yung mag-reject sa'yo. Ito yung mga tao nakapaligid sa'yo. Yan ang mga mag-reject sa inyo. Classmate, family ko. Normal to, ha? Now, yung fear of rejection, wala ka pa sa isip, nare-reject ka na. Now, ito na yung failure. Yung fear of failure, ano yan? Ang fear of failure, kaya ang tao takot mag-fail kasi yung mindset natin. Diba sa yung mindset? Mindset. Ano ang mindset ng bata tayo? Ang daming bawal. Anak, huwag kang akit sa hagdan. Pag ikaw makit, nahulog ka, papaluin kita. Yung ibang magulang, ang daming pinagbabawal sa bata. Minsan ang bata, kung anong bawal, ang ginagawa. Sabi tatay, huwag ka sa hagdan. Umakit ka sa hagdan. Nadulas ka, nahulog ka. Nung nahulog ka, sabi tatay mo, sinabi ka huwag kang maakit eh. Tingnan mo, nahulog ka. Tigas ulo. Nahulog na, pinalo pa. Yung bata lumalaki, takot magkamali. Kasi may punishment. Sa school, pag nag-take ka ng exam, bumagsak ka, kung kakakantsawan ka, bobo. Tama? Kaya yung bata lumalaki, takot magkamali kasi may mga negative siya naririnig. Nagtrabaho ka, sa trabaho mo, 10 magandang ginawa, hindi na-appreciate ng boss. Isang mali mo, yari ka. So takot magkamali ang tao. Because of this company, ECOBI, ipapakita sa iyo, pag nag-fail ang tao, dapat i-appreciate mo. Why? Because you cannot appreciate success kapag hindi mo alam ang salitang failure. Are you with me? Yes! Every time nag-fail ka, hindi sumama sa'yo, nag-present ka, hindi naniwala yung kinausap mo. Walang mali sa'yo. Pwede mo isipin, okay lang, hindi ka man nag-join, pinag-practice na naman kita eh. Tama? Now, do not be embarrassed by your failures, learn from them, and start again. Huwag kang mahiya. Kapag hindi sumama yung o nag-pay in yung prospect mo, mag-try ka ulit hanggang makatsempo ka ng taong para sa'yo. What else? Sabi ni Seiichiro Honda, ang founder ng Honda Motors, success is how many percent failure? 99. Success is 99% failure. Ang nakita mo sa mga milyonaryo sa EC na kumikita ng 5 million pesos per month, 3 million, 2 million per month, yung result nila. Hindi mo nakita yung ilang beses na puyat, na pagod, na gutom, na reject sa katerbang attend ng mga seminar. Ang nakita mo sa EC, yung ganda ng EC. Pero yung mga challenges, hindi mo nakita. Are you with me? Yes! What else? Ito pa. If you never know failure, you will never know success. So dito pala, kailangan magbilang ka ng mga failures nyo. Bakit? Ganda ng kwento yun eh. Pag naging mayaman ka, mas maganda may kwento kayo. People love to hear stories. Pag mayaman ka na, may sisel, please welcome, may sakit na limpin, wala kang hirap. Power! Yumaman ako sa easy! Sabi mga tao, ginawa mo? Ha? Paano? Basta power! Wala kasi may kwento eh. Are you with me? Now, ang tanong ito, bakit A-Global lang ba, or easy lang ba, or OBI lang ba ang paraan para ang tao ay yumaman? Actually, maraming paraan para ang tao ay yumaman. Nagkataon lang sa easy, eto ang ating advantages. Naging consumer ka lang, magiging negosyante ka. Nagsusupplement ka, naliligo ka, nagtututbrush ka. Change your products from consumer, naging entrepreneur ka. What else? Small lang ang capital, maliit na puhunan, pero ang potential income ninyo, napakalaki. Are you with me? Daang-daang libo pa ang kitaan dito, milyon-milyon ang kitaan. What else? Proven system. Kaya kami very confident, we've been doing this for the past 16 or almost 17 years. May sistema. Yung sistema na yun ang magpapayaman sa'yo. Hindi ka magaling magsalita, just follow the system. Proven system. What else? You can apply the law of leverage. Hindi ako magaling magsalita eh. Ikaw hindi magaling magsalita. Paano na-invite mo magaling magsalita? Hindi ka magaling sa online. Paano na-invita mo magaling sa online? Are you with me? What else?
Helping business. Bago kayo yumaman dito, kailangan nyo tumulong. Unlike sa mga traditional business, siraan. Pag may McDo, may Jollibee. Pag may Caltex, may Shell, may Petron. Magkakaharap pa yun. Alam mo, punta ka sa Jollibee. Huwag ka mag-Jollibee, doon ka kumain sa McDo. Walang ganun, di ba? Dito, helping business. Kayo, magka-cross line, brother line, o sister line, pero lahat yan, kailangan magkatulungan. Bago maging successful, sa mga first timers dito, inibitahan kayo, hindi para pagperahan. Inibitahan kayo para tulungan din yumaman. Maganda, napakaganda. Sobrang ganda, and it's a worldwide market. Ang market mo, hindi lang po sa Pilipinas. Buong mundo, Asia, Africa, Middle East. Tama? Europa. Isa sa ating mga top earners, Tita Helen. Palakpakan Tita Helen. Dahil pa Europa to. Tama? Batang-bata. 38 years old lang. Anyway, kahit saan pwede mag-market, nasa Pilipinas ka, pero pwede lumaki ang grupo nyo sa ibang bansa. Ito lang ang importante. Kayo ba'y nakarinig na sa EC? Oy, may kilala ko nag-join sa EC. Hindi naman yumaman. Nakarinig ka na gano'n? Yes! Totoo, marami nag-join sa EC, hindi yumaman. Bakit? Walang ginawa. Bakit walang ginawa? Kasi walang alam. Bakit walang alam? Kasi pasaway. Ayaw umatay ng mga seminar, hindi mo sapat na nag-join kaya yaman ka na. Kasi minsan, kalang tao pag nag-join ka, kahit mag-multiple accounts kayo, kapag wala kang ginawa sa negosyo to, you cannot create result. So dito, umpisahan mo sa pagbagandang ugali. Kaya nga, di ba? Ano magandang ugali? Attitude. Alam niyo ba ito yung problema ko? Oh, going back to my story, okay lang ba? Yes! Ang problema ko dati, yung ugali ko. Bakit po? Inaamin ko yan. Napakayabang ko noon. Nakala ko, alam ko na lahat. Dahil manager ako. Tama? Boss said, Mr. Limpin. Akala ko okay na ako. Di ba nung umatin ako na seminar? Baliw na baliw ako. Alam mo nangyari, Brad? After 2 months, I resigned from my job. Imagine mo, I have a very promising career sa hotel industry. But after 2 months, I resigned from my job. Bakit po? Kasi wala akong time mag-invite. Kasi nakatali ako sa trabaho ko. Eto na. Pag-resign ko, yes, power, finally, freedom! Meron akong freedom mag-imbita. Biyahe ako dito, biyahe doon. Ginagawa niyo ba yun? Wala pang computer dati, wala pang internet, di ba? Manual, biyahe dito sa south, sa north, biyahe, bilog-bilog, produkto, ang dahil kausap. Ang dahil kinakusap, power. Wala sumasali. Experience mo yun? Yung kausap niyo ayaw mag-join. Tapos bigla ako natakot. Sabi ko, bakit ang hirap? Sabi sa akin, mag-invite lang daw. Kung ikaw daw ito, ang gagawin mo lang, mag-iimbita ka. At yung imbitahan mo, mag-iimbita rin. Pag iimbita mo si lalim, dadami daw yan. At pag dumadami yan, laki daw ng income nyo. Lahat na inimbitahan ko, walang sumasali. Ano gagawin mo? Pinuntahan ko yung aking sponsor. Sabi ko, Brad, bakit din ang hirap? Ang sabi ko sa kanya, Brad, hindi ko siya kaya tawagin upline. Kasi staff ko siya. Ba't ang hirap? Ano ba sikreto? Alam mo sabi, sir, walang sikreto. Hindi meron, walang sikreto, sir, meron sistema to. O sige, ano sistema? Alam mo sabi sa akin, talagang gusto matuto, sir? Oo nga, anong gagawin ko? Sabi, sir, para yumaman ka sa negosyo to, kailangan lahat ng sasabihin ko, lahat ng ituturo ko, sundin nyo. Ang hirap. Bakit? Ako yung boss niya. Sanay ako mag-utos at mag-memo. Alam mo, sabi niya, his name is James. Ang sabi niya, sir, kung hotel ang pag-uusapan, lahat na ituturo mo, susundin ko kasi alam mo yan. Sa negosyo to, ako ang may alam, at kung gusto matuto, sir, wala kang choice. Gusto niyo mga sa isip? Wala kayong choice. Kung hindi, pakinggan yung mga nauna. Tama ba yun? If you want to become successful in life, listen, follow, and successful Wala tayong people. choice. Sabi ko, sige, yourself to ano gagawin ko? Sir, attend ka ng seminar. Seminar? O sige. Yung seminar na nakaraan, oo, sir, attend ka. Ako, attend. Sulat ka, bulong. Ballpen, papel, sulat. Sabi ko, Brad, tapos na. Ano yun? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Upline.
moment para ka nagpa-surrender ka, nag-apply, tapos na. O sige sir, balik ka ulit bukas. Bukas ulit? Balik. Oh, sulat ulit. Oh, ito yung kahapon. Bilit na naman, bilit na naman. Nag-iba lang ang speaker, pero yung topic pare-pareho. Sabi ko, Brad, ha? Oh. Apply. Balik ka ulit bukas. Pinabalik ko ilang araw. Nakakainis na. Sabi ko, Brad, apply, pare. Nakakainis ka na. Pare-pareho naman itong ginagawa ko dito, di ba? Inuuto-uto mo yung tao eh. Yung sinasabi ng speaker, kaya ko nasundan eh. Ang sabi na, yun ang unang sekreto. Kaya kita pinapa-attend ng paulit-ulit para maintindihan mo. Kasi first time kong attend dito, wala kayong naintindihan. Na-excite lang kayo, power, grabe. Paano yung maman? Ha? Basta, di ba? Pero habang umaten kayo, pabalik-balik, ano na nangyayari? Mas lumiliwanag ba? Yes! Mas naunawaan nyo? Yes! At minsan lumalabas yung big mo, yung narinig mo sa amin? Yes! Yun pala ang una. And if you will notice, kaya namin kayo lagi pinababalik dito ng paulit-ulit para mamemorya mo to. Tama? This is a copy business. Madali ito, parang kanta yan ha. Isang kanta, kapag lagi mo narinig, kaya mong kantahin. First note pa lang, alam mo yung kanta, alam mo yung tono, alam mo yung lyrics. Sa easy ganun din. Kaya dito, balik ka ng balik hanggat ma-internalize mo lahat ang pinag-usapan natin. Are you with me? Yes. So, importante yung attitude nyo. Kailangan huwag kayong magiging pasaway. You have to learn. What is learn? To add new skills or knowledge to what we already know. Every time umaattend ka, may alam ka na. Pero habang umaattend kayo ulit, natututo ka ng natututo. What else? You have to unlearn. Tanggalin nyo yung mga bagay na walang kinalaman sa pagyaman nyo sa easy. And you have to relearn. Relearn means to learn something again. If you will notice, wala namang bago dito sa pag-usapan natin eh. Pero minsan sa 100% na presentation, meron kami ikukwento 10%, malamang 10% na yun ang magtutulong sa'yo para matuto ka ng gusto. Are you with me? Yes. So, humility, importante. Sa mga mayayaman ngayon dito, we respect your profession. But when it comes to easy, kami ang may alam, kami ang dapat pakinggan. What else? The tallest building in the world, nasa Dubai. Ang pangalan ay ano? Burj Khalifa. Alam niyo ba gano'ng kataas ang building na yan? Almost 1 kilometer ito. The first time I visited 7 years ago, when I went to Burj Khalifa, o sa Dubai, ito ang una ko pinuntahan. Inaral ko yan eh, di ba? Alam niyo, natutuktok ako ng Burj Khalifa, yung flooring, salamin. Kikita mo yung baba, buong Dubai, kita mo. Ang ginagawa ko, tumatanong ko, yes, power. Tumatakbo-takbo ako. Bakit? Kasi alam ko, matibay yun. Hindi yan magkukulaps. Because of this foundation. Are you with me? Yes! Kung ito walang pundasyon, malamang walang gagal. Huwag kang malikot! Makakaya mo! But I'm very confident. Kasi matibay ito. Are you with me? Meron ng pundasyon, meron pang structure. Itong Burj Khalifa na yan, ang nag-represent ng dreams natin. May mga pangarap pa kayo? Yes! Malaki ba ang mga pangarap nyo? Yes! Mas malaki pangarap, mas malalim na pundasyon. Ano pundasyon mo? Knowledge, skills, and attitude. Tama? Ang ginagawa nyo ngayon dito sa loob ng kwartong to, pinapalalim ninyo ang pundasyon nyo. Kasi ang isang structure, pag walang pundasyon, humangin gumagyo, magkukulaps yan. Kayo ganun din. Malaki pangarap nyo, marami magtatawa sa inyo. Aabangan ang resulta mo. Aasarin ka. At kapag wala kang pundasyon, madali kayo magkukulaps. Ngayon, kapag knowledgeable ka sa ginagawa natin, kahit anong klase rejection, hindi ka maaapektuhan. Hindi ka magkukulaps kasi kaya mo silang harapin. Are you with me? Yes. Lamang na lamang ang umattend ngayon. Bakit? Kasi paglabas mo dito, ang realidad, walang may niwala. Marami ang magkatawa sa'yo. Pagtawa ka man, nakahanda ka. Yung iba, nag-multiple accounts. Nag-invite. Naku! Easy! Hindi yan easy, mahirap yan. Ha? Mahirap pa to? Sabi ko na nga ba eh. Naapektuhan ka agad. Are you with me? Then you structure yung system. So mas malaking pangarap ninyo, mas malalim na kaalaman. Ang ginagawa nyo ngayon, pinapalalim ninyo ang inyong kaalaman. Are you with me? Yes. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Hindi yung galing, hindi talino, kundi pag-uugali. Attitude is more important than skills.
Kahit lahat ng skills ituro sa'yo, kapag close-minded ka naman, wala kayong maiunawaan. Attitude is more important than education. Hindi mo guarantee na matalino ka, cum laude ka sa school, yayaman ka dito. Minsan, mas marami na nag-fail na mayayaman o matalino. Kasi matalino, maraming alam. Ang tao maraming alam, mahirap turuan. Ang utak parang baso. Pag may laman, kapag nag-pour ka ng water, mag-overflow lang yon. So ang utak nyo parang baso, wala naman. Para pag kami nagsalin, lahat ma-absorb mo. You have to enter your mind. Are you with me? Yes. Attitude of latitude. Importante yan. 2023 na ngayon. Guaranteed to. Kapag ginawa mo tama ang sistema natin, wala kang choice, yayaman ka. At sa pagyaman nyo, wag nyong kakalimutan yung mga tao na nakatulong sa'yo sa pag-angat mo sa buhay. Yung pasalamat. Why? Based sa experience namin. Marami nag-join sa EC. Dati global pa. Nung yumaman, yumabang. Ang laki ng ulo. Siga-siga na. Hindi nakakalimutan na yung may-ari, kumpanya, mga staff, training team, nakakalimutan na. Pati mga apples nila, akala na yumaman sila because of them. Sarili. So yung pagpapasalamat, huwag na huwag makakalimutan yan. Tama? Huwag na huwag nalaking ulo ninyo. Gano'n kaking ulo? Hindi makapasok ng elevator sa akin ng ulo. Tama. Are you with me? Now, Yes. there's no such thing as gratitude unexpressed. If it is unexpressed, it is plain old-fashioned ingratitude. Thankful naman ako kay Apren eh. Thankful ako sa management eh. Siisip mo lang. Kailangan mag-effort kayo. Mag-text ka sa upline nyo. Sa mentor nyo. Tumawag kayo. Mangusta kayo. Good morning, mentor. Di ba? Good morning, upline. Thank you po. Importante yun. Make it a habit na you have to express yung pagkapasalamat ninyo. Bakit nung nag-umpisa kayo, pinapalog kayo ng upline, ka-thank you ka, pero nung yumaman ka na, nawawala. So, importante yung huwag na huwag kayo makakalimot lagi magpasalamat. Sa Diyos, sa company, sa BOD, sa management, upline, lahat. Nag-join mo sa inyo, hindi, magpasalamat kayo. Are you learning? Yes! Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Di ba? Sabihin, hindi mo kasi in-express. So ngayon, this 2023, kasama yan sa pag-ugali ninyo, yung pagpapasalamat lagi. Make it a habit. Yes. Sa bahay, sa parents, sa anak, sa kapatid, sa magulang, gawin yung habit lagi. At alam nyo, ang sarap. The more I can thank you, yung blessing. Marami kayong blessing mahatanggap. Yes. Basta mo sa inyo. Ha? Now, bakit kayo kayaman sa Global o sa EC o sa OBI? Ang number one investment dyan, hindi naman yung pag-join nyo eh. Ang number one magpapayaman sa dito, yung time. Everybody say time. Kailangan bigyan mo ng oras ang negosyo to. Lahat ng bagay, binibigyan ng oras. Do you agree? Yes! Bago makapasa sa school, time, mag-aral. Kapag nagtrabaho ka, aral para alam yung trabaho mo. Sa business natin, kailangan din bigyan mo ng oras to na matutunan. Bakit? Kasi ang pinag-uusapan dito, yung pagyaman na mabilis. Tama? Alam niyo ba yung 40 years mong kikitain na sa employee, kikitain mo sa EC na matter of 4 years lang? 4 years. I'll give you some computation para meron kayong idea. If this is you, meron bang empleyado kumikita ng 30,000 pesos per month? Sagot. Yes. Alam niyo kapag kinumpit mo yan sa loob ng isang taon, that's 360,000 pesos. After 4 years, grabe, 14 million. After 14 years, meron kang 14 million. Ang 14 million, malaking pera. Yes. Malaki yan. Kung hindi mo gagastusin, huwag ka mag-ibihis. Makain ka sa bahay, di ba? Buo ang 14 million. Pero gumagastos ka eh. Ibig ko sabihin, sa EC, may kumikita ng 300,000 pesos per month. Yes. Marami o napakarami? After a year, meron kang 3.6 million. After 4 years, that's 14 million. The same amount, yes? Yes. But you were able to save 36 years of your life. Guess nyo ako? May philosophy dyan. Siyempre, ang sweldo lumalaki. O, ang sweldo ko, naging 50 mil. Correct. Ang sweldo mo lumalaki, pero pag ang income o salary sa tao kapag lumalaki,
ang lifestyle nagbabago din. Dati, pag 30 mil ka lang, pa-jeep-jeep ka lang. Tama? Sa turo-turo ka kakain. Pag lumalaki yan, nag-Jollibee ka na. Pag lumalaki, nag-buffet ka na. Nag-tax ka na. Tama ba yun? Kaya minsan, ang empleyado, wala pa rin savings. Kasi ang lifestyle sumasabay. If you're earning 50,000 as an employee, sa easy, may kumikita ba ng $500,000? Yes. Bukad mo. Isang empleyado, sabi niya, 100,000 ang kinusweldo ko, ang yabang. Again, ang lifestyle, nag-iiba na naman. Sa easy, may 1 million? Yes. 48 million in 4 years, 48 million after 4 years. Ano gusto niyo? 4 years o 40 years? Anong point ko dyan? Ang point ko, ladies and gentlemen, huwag niyo sasayangin yung oras niyo. You have to invest time to save time. Habang bata ka, lamang na lamang kabataan dito ngayon. Alam mo, lagi ako may kinakasabi dito, that the best person that will take care of you when you grow old is the young person you are now. Ang mag-aasikaso sa'yo sa pagtanda mo, ikaw na bata. So, ngayon, regardless of your age, pagsikapan mo to ng 4 years na seryoso, magugulat ka. Ang ganda ng buhay mo. 2 years, 4 years, 5 years, ibang-iba na maging resulta ninyo. So yung time na ginagawa nyo ngayon, pagdating ng mga seminar, believe me, walang masasayang sa inyo. Now, ang question to, sapat na ba na maganda ang ugali mo, yayaman ka sa easy? Akala ng tao, pag magbait ka, yayaman ka na. Hindi pa. Kailangan samahan nyo rin ang paniniwala. Ilang percent? Kailangan believe mo 100%. Ngayon pa lang, nag-join ka sa easy, naka-program ang mind mo. 100% yayaman ka. Are you with me? Yes. Kaya mag-iingat ka sa mga iniisip mo kasi may magnet yun. Kapag sinabi mo, naku, parang hindi ko kaya ang easy. Baka hindi ako yumaman sa easy. Kapag sinabi mo yan, congratulations, hindi ka nga yayaman. Kasi sinabi nyo na. Kung ano iniisip, lumalabas sa bibig, kinikilos ng katawan at ang result, sumusunod. Mamaya pag-uwi, humarap ka sa salamin. May salamin kayo? Kausapin nyo. Kailangan pag tingin mo sa salamin, ang makikita mo, sarili mo. Pag iba nakita mo, tumakbo ka na, mumumog yun. Kausapin mo, grabe, ang pangit ko. Alam mo kapag sinabi mo yun, ang feeling nyo, ang pangit mo nga. Because you condition yourself na pangit ka. At kapag feeling mo pangit ka, hindi kayo confident. Pag may prospect ka, ay, nakaya ko sa akin, ang pangit-pangit ko. Kailangan baguhin nyo. Maniniwala mo. Kaya ako, every time may nakita ko sa langin, kinakausap ko. Alam mo sabi ko, grabe ka na yan. Ang gwapo mo. Ang gwapo mo talaga. Chuk-chuk. Mama. Wala akong pakialam kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin. Wala akong pakialam. Basta ang feeling ko, gwapo ako. At pag feeling ko, gwapo ako, confident ako. Sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita. Kahit medyo may bilis, mabulol ako, okay lang. Basta feeling ko, gwapo ako. Eh, nagkataon. Gwapo talaga eh. Hindi ba pa? Gusto nyo maging gwapo? Harap ang microphone. Lahat din sabihin. Ay, ako nga pala. Ako yung nasanay. Every time mayroong akong presentation, gusto ko may participation ng tao. Kailan ba kayo? Yes! Kung sigaw ng power, sigaw nyo, grabe! Pag sigaw ng grabe, power! Pag nagtanong ako sa inyo lahat, if you believe in yourself, ang sagot mo, yes, I believe. Handa na ba kayo? Yes! Do you believe in yourself? Yes, I believe! Kulang dapat gumaganon, ha? Saba, do you believe in yourself? Yes, I believe! Power! Grabe! Grabe! Power! May kwento. Gusto ba ng kwento? Yes! Merong isang faith healer. Yung faith healer, sikat na sikat, madaming pinagaling. Ginawa sa Philippine Arena, 50,000 ang tao. Dami. Yung faith healer, excited.
may pasyente. Nakaupo. Ang sabi ng faith healer, mga kapatid, meron tayong kasamahan ngayon na may karamdaman. Kayo ba'y naniniwalang siya'y gagaling? Do you believe? Yes, I believe! Do you believe? Yes, I believe! Sabi ng faith healer, ngayon sila naniniwalang ikay gagaling. Sabi niya, inuutos ko. Tumayo ka. Alam mo, sabi ng pasyente. Sabi ng pasyente, ha? Sabi ng faith healer, tumayo ka. Sabi ng pasyente, ha? At dahan-dahan siyang tumayo. Pagtayo niya, nagsigawan ng tao, pare! At ang sabi ng faith healer, ngayon kapatid, nakatatayo ka na. Inuutos ko. Lumakad ka. Sabi ng pasyente, oh. Sabi ng faith healer, lumakad ka! Sabi ng pasyente. At dahan-dahan siyang lumakad. Oh! 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 Nagsigawan ng tao, pare! May umiiyak. May kinikilabutan. Yung isa, hawak-hawak yung buhok. Nung katabi, grabe to! Sabi ng faith healer, mangiyak-ngiyak pa. Ngayon, kapatid, nakatatayo't nakalalakad ka na. Anong masasabi mo? Sabi ng pasyente. Hindi pa din po ako nakakita. Bulag pala. Hindi pala pala. Ano koleksyon? Ang importante, kinisan, importante po ang paniniwala. Look at me. Seryoso to. Ngayon pa lang, pag-attend mo na seminar, 100% nakaprogram ka, yayaman ka. Yes! Nagdududa. Yes! Mayaman kami! Ngayon pa lang, tapos na sa utak mo. Yayaman ka. It's just a matter of time. Ano niyo ba yun? Yes! 100% yayaman ka. Oras lang hinihintay. Kapag ginagawa mo ng tama, sistema, result, money will always follow. Now, kayo dapat maniniwala, walang aksidente. Ang pagpunta niyo dito lahat may purpose o may reason. Do you believe in God? Yes! Do you pray? Yes! My Lord, give us an opportunity, Lord, para yung Mama, Lord, si God, hindi mababa sa langit para mapunta ka ng pera. Si God, Lord? pagtatawag, lagay mo na sa si God gumagawa ng paraan para ang mga prayers ay masagot. Do you agree? Yes! And I do believe ang EC or OBI, isa sa mga sagot sa mga prayers natin. Lord? Legal ang kumpanya, moral at ethical. Imposible hindi kayo naman dito eh. Tama? So number one, believe in God. You have to believe in the company. Imagine mo mga founders natin, the late Francis Miguel, Sir John Spirin, our visionary, hardworking president, Dr. Ito. Ba't palakpakan niyo muna mga may-ari? And these people, they are not just ordinary businessmen, they are network marketers. Then, kapareho ninyo, sila napuyat, napagod, nagutom. Kung ginagawa nyo ngayon, nakaupo dyan, na-experience din po ng mga may-ari yan, alam nila ang ginagawa, hands-on sila sa negosyo. Ito maganda. Ang ating company, may mga vice president, Georgie Gonzalez, yours truly, at meron kaming training team. Itong mga taong to, together with the board of directors, if you will combine our experiences, we have more than 300 years combined experience as a networker. Ang turo namin, hindi based sa libro, kundi sa experience. Lahat ng tuturo sa inyo, based experience ko, aside sa mga kwento. Are you with me? Yes!
Believe sa ating top management. Believe shared economy, awards, local, international. What else? Believe in our products, our mga partners natin. Kailangan maniwala kayo dyan. Believe also sa marketing plan. Yung kaninang kumpanya pinagalingan namin, stair-step lang. Doon kami yumaman. Sa atin, ilan? May retailing, binary, unilevel, UPP, stair-step. Napakadali ito. Tapos hybrid pa ang marketing system. Isang kilos mo lang sa transaksyon, ang dami mong sources of income. Are you with me? Yes. What else? Foundation. Kaya maganda ang ating kumpanya, yung ating social responsibility, hindi tayo puro kabig. Part ng sales nasa Allied Foundation. Pag nagkaroon ng calamity, lindol, sunog, bagyo, Allied Foundation, through the leadership of Dr. Connie Cabantog, ginagawa lagi yan. Hindi lang po local, kundi pati international. Palagpakan niyo muna ang ating Allied Foundation. Iwanan sa Africa, imagine mo sa Africa, mga batang hindi nakapag-aral, may mga supplies namin ng mga school supplies nila. Imagine niyo. Kaya minsan, iba mga tao, believe na believe sa easy. Tama? Kasi hindi lang po nakapokus sa Pilipino, kundi sa mga tao na kailangan hanggat kaya ng ating kumpanya. And of course, ladies and gentlemen, palakpan niyo ulit po na yun. Maniwala din kayo sa mga tao na nag-iba sa inyo. Sponsor, mentor, coaches, applicant. You have to believe in them. You have to follow your upline. But I want to make it clear. Susundin mo lang si upline kapag tama ang tuturo. Kasi minsan may mga distributor na literal. Ang turo ni upline, lahat susunod kahit mali. Paano malaman kung tama? Based sa company policy. May utak kayo, alam nyo ang tama at mali. Yes. O upline. O downline, punta ka sa EDSA. Wala kang downline, di ba? Wala kang recruit. Punta sa EDSA, higa ka sa kalye, pasakasa ka na. Sabihin, pag mali ang turo, huwag susundin. Tama. Pag tama ang turo, trust your upline. Ito pa yung paring tip, no? Anyway, are you learning? Yes. Believe in your downline. Ito na, importante, look at me. Ang easy, this is not just an opportunity. This is also a responsibility. May mga downline ba kayo na inaway ng magulang? Yes. May downline kayo nag-resign sa trabaho? Yes. Yung ba tipong napuyat, napagod, ang dami sinakripisyo, kailangan matuto kayo mag-appreciate ng mga grupo ninyo. Believe also in your downline. Huwag yung downline, kumusta ka na? May pay-in ka na ba? Wala pa apply. Wala kang pay-in. Kamuti ka. Yung downline nyo, huwag laging pera pag-uusapan. Tama. This is business, pero dapat alam din ninyo paano kumonek sa mga downline. Yes. Huwag puro pera. You have to motivate, you have to train, inspire your downline. Guess ba ako? Yes. Upline. O, ano yung downline? Upline, nag-invite ako eh. O, kumusta invite mo? 4, hindi sumama eh. Anong in-invite mo? 4? Hindi sumama. Kamuti ka. Hindi ka magaling. Sabi, store mo ka. Kailangan upline. Nag-invite ako, hindi sumama yung 4. Okay lang yan. Okay lang yan. Importante ikaw sumama. Basta ginawa mo yung best mo sa pag-invite, hindi mas mga prospect mo, okay lang yan. Ano sagot? Okay lang yan. Apply sa po, inibitahan ko, hindi sumama. Okay lang yan. Ginawa yung best mo, okay lang yan. Apply naman. 50, inibitahan. Hindi sumama. Ano sagot? Okay lang yan. Humihinga ka lang yan. Plastic, di ba? Okay lang yan. Ang hindi okay, invite mo 50. 51 yung hindi. Umalis 51. Kasama ka na, di ba? Oh. Tignan mo to. Ano ang point ko? Ang trabaho nyo mag-invite. Ang trabaho nyo, mag-training. Kapag pasaway si downline, turuan. Tama? Pero super pasaway, let them go. Tignan nyo to, yung structure na to. Relationship ng upline downline. Parang ladder yan. Ito ka si upline. Mga coaches, mga mentor. Ito si downline. Ang goal mo kasi upline, itong downline mo, tulungan nyo umangat. Tama? Ano dapat gawin?
suportahan, tulungan, i-train, i-motivate. Nababaya si upline sa comfort zone niya. May mga uplines, palagpakan niyo si Mr. Keith Cuevas. Isa sa mga idolo ng AIM. Tama? Super yaman ha, pero yung kanyang, isa sa mga klaseng example ng hinahangaan ko bilang upline eh. Mahal na mahal niya yung mga downlines niya. Lahat binibigay niya. So, ginamit ko lang sa example, pero marami pa mga uplines na very supportive. Ang gusto ko lang i-practice yung lahat, bilang upline, meron kang responsibility na i-guide dito. Minsan kahit pagod ka na, minsan ka pati pera mo eh, budget mo, tutulong nyo pa eh. Tama? Para supportahan sila. Etong upline, parang mga mentors, coaches, pati management ganyan. Ang role namin, pumangat kayo. Ang maganda rito, hindi kami basta sumisigaw-ligaw lang. Hindi pong, oy! Downline! Panek! Di ba? Hindi ka nag-uutos. Nababa kami sa comfort zone namin. Kahit pagod, puyat, pag kailangan mo ng time, nandyan kami. Para hawakan kayo. Yun nga lang, look at me. Pagaba namin sa iyo at hahawakan ka para umangat, wag naman kayo magpapabigat. Tama. Kasi pag nagpabigat kayo, bibitawan namin kayo. Why? Masarap magturo kapag ang tao gusto magpaturo. Tama eh! Masarap tumulong kapag ang tao gusto Kaya patulong. gusto ko magpaturo. Huwag kang Turuan mo magpapabigat. ko doy. Pag bago kayo, higit ka sa upline. Kung baga pigain mo yung upline mo. Upline, ano pa Huwag gusto naman. mo sa tunan? Ano pa? Lagi mo tawagan si upline, magpa-update ka kay upline. Pero kapag 6 months na, kayo pa rin ni upline magkadikit. Kabahan ka. Bakit? Ikaw lang ang downline. Ibig sabihin, si upline, may timetable sa'yo yan. Para i-guide, i-train, i-motivate ka. Time will come, si upline, meron pa rin bagong tutulungan. Ikaw naman, yung ginawa ni upline sa'yo, ikaw ang gagawa sa maging downline mo. Doon nag-umpisa dumadami ang grupo ninyo. Pero may magkakataon, lahat kayo, sama-sama. Pag may mga event. Pag si upline nagpatawag ng event, kahit malaki ang grupo nyo, you have to support your upline. Are you with me? Parang company yun. Marami kayong grupo, may kanya-kanya kayong event. Pero pag nag-event ang company, lahat kayo, you have to support the company. Huwag yung, may akong lakad eh. Hindi ko makakatid sa event ng EC o ng OBI. Meron akong season sa grupo ko eh. Cancel nyo yung grupo nyo. Yung grupo nyo, instead na a-attend sa, in-organize mo, a-attend kayo sa event ng kumpanya. Kasi ito lahat ng upline nyo, company, ginagawa lahat ng paraan para supportahan kayo. Now, kapag nalaman ni upline o ni downline na very supportive sa iyo, si upline, at si upline niniwala sa iyo, kami niniwala sa iyo, doon mag-uumpisa na you have to believe in yourself. Bakit? Kung si upline nga, naniniwala nga yaman ako, mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Yes, tama. Doon papasok yan. Tama. Believe in yourself. Huwag kayong maiinggit sa taong magaling magsalita. Sa taong mayaman. Why? May alam kami, hindi mo alam. Pero may alam ang bawat isa sa inyo na hindi namin alam. Lahat tayo ay unique. Gano'n kayo unique? 7.7 billion ang populasyon sa buong mundo. Ni isa walang kaparehong thumbmark. Ganun kayo unique. At alam naman, champion kayo. If you notice, ano lagi ang entrance music ko? Champion. Lahat kayo ay champion. Hindi wala kang champion ka? Walang malisyoso ha? Science! Science! Bakit ka alam mo kung champion kayo? Ilang milyong similya, alam mo similya? Sperm? Milyong-milyon ng sperm, similya. Yung mga similya na yan, grabe yan. Ito nanay. Similya, nagmi-meeting-meeting yan. Sabi ng mga similya, huy, mga kapwa ko similya. Narinig ko, kayo na sabi ni daddy, may kagawin sila ni mami. Ang lang, alas 10 ng gabi. Pag sigaw ni daddy ng ayan na, magtakbuhan tayo. Anyway, ano point?
mga similya. Paglabas siya, nag-una, tatatini, di ba? Imagine mo similya, tatatini, ang dami. Nag-una, nababagay, tatatini, binabangga-bangga pa. So dinami-dami similya, ikaw ang nakapasok. Ikaw ang naging tao. Doon pa lang, champion ka na. Imagine mo, di ba? Parang, oo, umpisa pa lang, milyon-milyon ang iyong kompetensya. Ikaw yung nakapasok, ikaw yung nabuo. Champion ka, pure champion. Huwag kang papayag na miserable ang buhay ninyo. Tama ba yan? Champion ka, dapat maganda ang buhay mo. Kapag kayo ipinanganak na mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, kasalanan mo yan. Ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Wala mo offend ha? Kung anong buhay mo ngayon, ikaw ang gumawa niyan. Hindi ang ibang tao. Hindi daw masasihin kung saan ka pinanganak, saan ka nag-aral, sino magulang mo. Pag may mayaman, kumustahin mo. Ba't ka mayaman? Alam mo sa di ba? Ako? Kaya mayaman, ang lolo ko mayaman. Lola mayaman, nanay, tatay mayaman, kaya ako mayaman. Yung ibang mahirap, tanongin nyo, ba't ka mahirap? Sagot pa lang, alam mo, hiyang-hiyang. Ako ba't mahirap? Lolo ko mahirap, lola mahirap. Nanay, tatay, nuknukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Gets nyo? Yung bang mayaman, tanongin nyo, ba't ka mayaman? Alam mo sagot? Ako, ba't mayaman? Ang lolo ko mahirap. Ang lola ko mahirap. Nanay, tatay, mahirap. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw kong matulad sa kahirapan ng mga magulang ko. Ibig sabihin, tayo ang gumagawa ng paraan para yumaman. Tama? Ito ba hindi? Lahat ng tao gusto yumaman, pero hindi sapat na gusto mo lang yumaman. You need right opportunity. Ang easy, right opportunity. Right time pa. Mas madali mag-join ngayon sa easy compared 16 years ago. Kasi 16 years ago, kapag sa'yo mayayaman, wala kang kayang ituro. Kasi lahat nag-uumpisa pa lang. Eh ngayon, ilang libong tao na naging multi-millionaire. Mas madali ngayon. Maniwala ka lang sa sarili mo. May famous kwento. Meron isang balloon vendor. Nagbebenta ng lobo. Ang goal niya, maubos natin yung balloon. Kasi pag may benta, may pambili ng pagkain sa pamilya niya. Pag hindi na benta, walang pera, walang pagkain, pamilya niya. Guess niyo ako? Yes. Kaya itong balloon vendor, whatever it takes. Eh, may isang matumal. Walang nabili. Alam mo ginagawa ng balloon vendor? May skill siya ginagawa. Paminsan-minsan, nagre-release siya ng balloon. Colorful balloon. Pang-attract sa tao, sa kabataan. Minsan, color blue. Shhh! Pagdating ng bata, Mami, gusto ko ng balloon. Walang balloon. Doon meron, no? So, ubos yung benta niya. Kasi mga tao pupuntahan siya. Minsan yellow, minsan blue, minsan red, minsan orange. Ang goal, ubos ang balloon. May batang lumapit. Inoobserbahan pala yung balloon vendor. Excuse me po. Nakapansin ko po, lagi ka nagkapalipad ng mga colorful balloon. This is the question. Kapag nag-release ka pa ng color black na balloon, yan ba ay lilipad din? Alam mo sabi ng balloon vendor, ano? Kapag black ang nirelease ko, kung lilipad o hindi? Oo naman, iha. Kahit black ang aking release, lilipad pa rin yan. Why? Ang nagpapalipad sa balloon, hindi yung kulay. Sa balloon, may certain chemical ang tawag, helium. Helium ang ginagamit para yung balloon lumipad. Regardless ng color niya. Kaya kung mayroong distributor, malalapit sa amin, Sir, hindi ako magaling magsalita. Mahihain ako. Hindi ako tapos sa pag-aaral. Ipinanak akong mahirap. Ako ba'y mayroong chance yumaman sa easy? Ano sagot? Yes. Kasi ang magpapalipad sa dito, hindi kung ano ang background mo. Kung saan ka pinanganak, sino magulang mo, o napag-aralan mo. Ang magpapalipad sa dito, o magpapayaman sa iyo, yung painiwala mo sa sarili mo. Na kaya mo gawin. So ngayon pa lang, it's very important that this business is a very serious business. Magbabago ang buhay niyo. Pero importante, maniwala kayo 100% sa sarili mo.
Kapag nangyari yan, automatic. Yung kilos nyo, automatic na. Niniwala kayo yayaman ka, ma-attract mo yun. Are you learning? Yes! Magandang attitude, mataas ang paniniwala. Siyempre, samahan nyo pa ng commitment. Ano yung commitment? Yung ginagawa nyo ngayon. Gusto nyo maging successful? Yes! Gusto mo yumaman? Yes! Lahat na gusto yumaman, taas ang lahat ng tao, kapag tinanong mo, since day one, sa easy, kung gusto yumaman, ang sagot yes. Question. Nasaan yung iba? Ba't nawawala? Sa pagtanong, may mga pangarap pa kayo! Nasaan yung iba? Ba't nawawala? Kasi nagpapagong desisyon. Depende sa sitwasyon. Tama eh! Gusto ko yumaman! Yes! Ay, kailangan pala ma-reject. Kailangan pala umattend ng mga seminar, mga trainings. Kailangan pala to follow upline. Kailangan pala umattend ng mga company events. Kailangan pala yung mga kaibigan ko, hihiwalayan ako, iiwasan ako. Huwag na lang. Kaya yung mga tao, di tumatagal. Kasi, kapag hindi ka convenient sa ginagawa ninyo, ayaw mo nang gawin ang negosyo. Kaya nga, may mga levels na, di ba? When you are interested, you do it only when circumstances permit. Kapag interesado ka lang, kapag available ka, saka ka-attend. Kapag wala kang ginagawa, saka ka lang mag-recruit. Kailangan pala, when you are committed, you accept no excuses on the result. Kaya from now on, iiwasan ninyo yung salitang kasi. Never ever quit. Iwasan ninyo yung salitang kasi. Ano yung kasi? Down na yun, ating ka ng seminar. Down na yun, ating ka ng Zoom meeting. Company event. Apre, dumakakatin. Bakit? Kasi, wala akong pera. Kasi malayo, kasi matraffic, kasi gutom na. Kasi mahaba ang seminar. Iba sa inyo, inaabangan ang tagal naman 20 minutes. Gets niyo ako? Ano point ko? Magmula ngayon, if you want to succeed in this business, do this business whatever it takes at kumusa kayo. Yes! Ano yung kusa? This is your business. Pag nakita nyo mayroong mga seminar, may mga events, kumusa ka na umattend. Huwag mo nang hintayin pa, sabihan ka ni Apple na mag-recruit ka, mag-invite ka, huwag mo hintayin. Kumusa ka ng gumalaw. Hindi si Upline ang mag-recruit para sa iyo o mag-represent lagi sa mga prospect nyo. Yes! Kumusa. Okay? May mga times pa na gusto nyo mag-quit? Sa tanong, dumating ba sa time na gusto nyo mag-quit? Yes! Normal ba yung ganun pakaramdam? Yes! Sa isip lang gusto nyo mag-quit. Pero huwag na huwag yung gagawin. Ito ang tip ko sa inyo. Before you quit, remember why you started. Tama? When you feel like quitting, think about why you started. Diretso at tanong, bakit ka nag-join sa EC? Para saan? Pangarap? O, look at me. Seryoso to ha? Kung gusto nyo maging successful sa EC, look at me, huwag yung gagawin to para sa sarili mo. Kasi kapag ginawa mo to para sa sarili mo at nahirapan ka, napagod, napuyat, nagkaroon ng attrition, you can easily quit. Gagawin mo to dahil sa pamilya mo. Yes! Why? Kapag pamilya pinag-uusapan, nag-iiba ang kilos ng tao. Tama! Bakit mo naging successful? Ask me why. Why? I resigned from my job. 2 months ako, bilang networker, iniwan ko trabaho ko. Pag ako hindi kumita, kawawa ang pamilya ko. So whatever it takes, kailangan maging successful. Kaya hindi ako naapektuhan. Hataw ako ng hataw. Ang magkapayaman sa akin, committed. Huwag kayong mag-complain na mahaba ang seminar, mahaba ang 20 minutes. Huwag kang mag-complain na pagod, puyat, gutom, matraffic. Wala ka pa sa easy, lahat na binabanggit ko, na-experience mo na. Ngayon, kahit mapuyat ka, okay lang. Mayaman ka naman eh. Mapagod ka, ma-reject ka, okay lang. Sagutisyon lang kayo. Iba ang kilos ng tao kapag buhay na nakataya. Yes! So lagi mo isipin, pag sa bahay, tingin ka sa magulang, sa kapatid, sa anak, sa asawa. Doon nakukuha ng strength
Pag uwi mo, gano'n rin. Oh, napuyat ako, napagod ako para sa ito. Whatever it takes. Are you learning? Yes! Madream lang, hindi pamilya mo. Anyway. Now, ito na, realidad. Habang ginagawa niyo negosyo, may mga discouragement ba? Yes! Dalawang klase discouragement. Kapag bago ka pa lang, yung mga tao, pagkatawanan ka kasi wala ka pa resulta, mayroon mag-invite. Kapag may mga grupo ka naman, pangalawang discouragement dito, yung grupo nyo, hindi lahat na nag-join, mag-stay. Yes! Tanggapin mo yan. People come and go. Bakit meron dati kumikita ng malaki sa AM o sa EC, bigla na wala? Na-experience ng attrition. Para may iwasan attrition, kailangan sa walang katapusang pag-i-invite. Tama? Mahirapan ka lang o ma-attrition ka lang kapag nag-start ka sa pag-i-invite. Ang point ko lang, ito ang pinakamahirap. Kaya ito mahirap, ito yung minaster ko. When I asked one of my mentors, Sir Francis Miguel, ay ko apply. Bakit maraming nag-join pero mas marami ang nawawala? Ano ba ang madali sa negosyong to? Ang sabi niya, ang madali, aralin ang negosyo. Ang ano mahirap? Yung discouragement. Ito mahirap, merong madali. Madali ba ito? Yes! Mas pinipili ng tao yung madali. Ngayon pa lang kung nahabaan ka sa 20 minutes, pwede kayo tumayo, lumabas, umuwi. Pwede kayo mag-quit. Pero let me remind you people, kapag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit kay Arnel bilang speaker nyo. Hindi kayo nag-quit sa opera nyo o sa company. Nag-quit kayo sa chance nyo na makuha ang pangarap nyo. Nag-quit ka. Ano pakialam ko? Nag-quit ka sa dreams mo, hindi sa dreams namin. So never ever quit. Pag napagod, magpahinga ka lang. Tapos hataw ko ulit. Kasi pag nag-quit ka, tapos na ang boxing. Pero, uy, grabe, yaman, oh. Alam ba't mayaman yan? Nag-quit yan. Walang ganon. So dito, how to handle discouragement. Ito na, maganda rito. Ang discouragement, paano nyo i-handle? From now on, do not entertain any negative thoughts. Huwag mo isipin na, nayaman kaya ako? Mag-join kaya yung prospect ko? Huwag mo isipin yun. Pangalawa, stay away from negative influences. Lahat ng mga bagay na walang kinalaman sa pangarap, iwasan nyo muna. Too much watching TV, Netflix. Okay, mag-unwind, pero huwag kang bababan. Basta mga bagay na walang kinalaman sa pangarap nyo, bawas-bawasan nyo. Or totally tanggalin nyo. Kung gusto nyo gumanda ang buhay mo. At siyempre, stay away from dream stealers. Ito yung marami nakapaligid sa'yo. Sino-sino to? Kung nasaan ka, nakapaligid sa'yo. Alam nyo bakit masakit ito? Yung mga dream stealers na yan, ibang kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, hindi inaabangan ang pag-angat nyo. Ang inaabangan niya pagbagsak nyo. Kasi kapag naging successful kayo, sampal sa kanila yun. Pitunayan nyo na tama ka at mali sila. Pag nagkaroon ka ng kotse because of easy, hindi nila makikita ang kotse nyo. Ang makikita nila, sila walang kotse. Kaya they will do everything to pull you down. Kayo nakakita, kayo nakadinig. Bakit ka papayag sabihin, hindi mo ito kaya? Are you learning? Yes! Paglabas ko, grabe, ganda ng seminar. Ang tayo ko na-realize. Nakita ng kaibigan mo, saan galing? Sa EC, payaman doon. Naku, mahirap yan. Ha? Sabi ko na nga po, mahirap ito eh. Imagine mo, harap-harapan, nagpanaho kayo ng pangarap. Every time magdi-discourage sa inyo, tandaan nyo, hindi sila ang magbabayad ng mga bayarin nyo. Magkabay, kuryente, tubig, pamalengke, grocery, kayo magbabayad eh. Ba't kailangan nyo pang pakinggan yung mga taong yun? Anong tawag dito? Cellphone ko to. Halimbawa, ang cellphone, just for illustration purposes. Ang cellphone ko nakapatong dito. At habang nagkukwento ko sa inyo, kinuha niya ang cellphone ko, kunin mo ba? Kunin mo lang. Habang kausap kita, nag-training ako, kinuha niya ang cellphone ko. Nakita ko kinuha ang cellphone ko, upo siya doon. Yung cellphone ko, binulsa niya. Tapos tuloy-tuloy pa rin ako. Question, normal ba na may kumuha ng cellphone ko nang wala akong pakialam? Hindi normal yun.
Second scenario, ang cellphone ko nakapatong dito at habang kausap ko si Tita Helen, yung cellphone ko kinukuha niya. Habang nakita ko kukunin niya, uy, cellphone ko. Hindi pa siya nakaupo, inawat ko na. Normal? Yes! Yun ang normal. Anong point ko? Hindi ako papayag na merong tao kukuha ng gamit ko. Anything that belongs to me, pag may kukuha, babawiin ko kasi akin yon. Marker, nahulog, kinuha niya. Kahit takip ng marker, kinuha niya, kukunin ko. Kasi akin to. Kayo ba'y nakabalita na merong nadukutan ng cellphone? Naglalakad? Nadukutan? Dukutan siya, nanlaban siya, ipagtatanggol niya cellphone niya. Yung kumuha ng cellphone mo, whatever it takes din yun. Ang goal niya, dukutan ka. Tama, ikaw, patatanggol mo cellphone mo. Siya, kukunin niya. Nanlaban ka. Sa kasama palad, nasaksa ka. News, isang lalaki, patay. Bakit? Sa pagtatanggol sa cellphone niya. Kung ang cellphone nga, ipinaglalaban niyo ng patayan, how much more ang mga pangarap nito? Anything that belongs to you. 210 pa daw. Nagipag-away ka. Minsan may bagay na walang value, nagkakapatayan. Tapos sabi sa'yo, hindi mo kayang isip. Naniwala ka? Harap-harapan, nagpanako ka ng pangarap niya. Alam mo, naisip mo lagi yan, kaya mo i-handle ang lahat ng discouragement. Yun ang minaster ko. Minaster ko ang emosyon ko. Ang sabi sa akin ng mentor ko, kung gusto mo kapag-build ng malaking network, don't take it personally. Lahat ng rejection, master yung emotion. Bakit umaalis ang mga tao? Emosyon ang dahilan. Do not make any major decision if you're mad. Kapag galit ka, ang decision mo, hindi nanggaling sa pag-iisip, kundi sa emosyon. Maraming top earners na wala sa isip. Nagtampo sa company o sa upline. Nung nahimasmasan, nagsisisi. Guess nyo ako? Any situation nyo, kapag alam nyo, nag-grade ka, huwag kang gagawa ng desisyon. Ito yung minaster ko. Ano kang master to? We are 8 in the family. 8 magkakapatid. Sa 8 magkakapatid, ako lang ang naging successful. Ako lang ang nakatapos sa pag-aaral. Ako lang magandang buhay. Tama? Pag isang distributor nakita, uy, limping, ano mo si Arnel? Kapatid ko siya. O, tinyaman mo na rin. Hindi, si Arnel lang ang mayaman. Kasi maswerte siya. Anong point ko? Ang ganda ng buhay ko, mga kapatid ko, inoperan ko ng negosyo. Hindi sumali. Ang point ko, kapatid ko nga hindi sumasali. So every time nire-reject ako ng ibang kaibigan ko, hindi ako na-apektuhan. Because I always respect people. Ang trabaho mo is share opportunity. Pag ayaw, okay lang. Look and find for those people who are interested in this business. Yes! Huwag ka nasaktan. Kasi ba ako? Huwag kang pikon. And do not make any promises if you're happy. Pag masaya ka daw, huwag kang magpa-promise ng kung ano. Sa-join ka sa akin. Pag nag-join ka sa akin, ang dami spill over sa'yo. Susuportahan kita. Pag hindi mo na-deliver yun, away kayo. Tama? So dito, utak din pala gamitin mo. Muscle is motion. Are you with me? Yeah! Huwag kayong madrama. As a Yes! leader, kailangan i-condition mo utak nyo. Paano mo hahandle mga emosyon. Madali lang yan. Through practice. Okay? And of course, smile. This is a people's business. Mas masarap kapag masaya lagi ang kausapin nyo. Yes! Hindi na pag-ibita kapag lagi na kasimangot. Ang tao gusto mag-join kapag masayahin ka. So from now on, alam niyo mayayaman kayo? Yes! Mayayaman kayo, dapat maging masayahin kayo. Yes! Tama? Kailan kayo hihintay pag mayaman ka na? Ngayon pa lang, nag-umpisa ka pa lang. Enjoy the process, enjoy the journey. Are you with me? Yes! Smile,
Tapos yung daily affirmation. Paggising pala sa umaga, yes, something good will happen to me today. God is good. God is great. I-declare mo kaagad din, Diyos ko, ano kayang kamalasan na nag-aabang sa araw na to? Danger yun. So ngayon pa lang, umaga pa lang, maging masaya ka, smile, say a prayer, tama, spread yung positivity. Sa bahay mo umpisahan, masaya ka sa bahay. Tama? Nay, ganda namin. Para ka nanay, 1 milyon, 2 milyon, kay tatay. Di ba? Ang pogi-pogi mo, di ba? Dapat din sa bahay. Hindi yung, alam mong ulam, visit na buhay tao, di ba? Huwag ganun. Kauwi ko lang kahapon, galing Vietnam. Kahapon. Dumating ko ng mga nasa bahay ng 3 p.m. from Vietnam. I stayed sa Vietnam mga 5 days. Tapos kagabi, meron kaming event dito. Sabi ng kaibigan ko, Nel, yung mga hindi taga-easy. Nel, nakita ko sa Facebook mo, pinost ni Annie, yung wife ko, na nasa Vietnam ka, tapos nagsisit ka sa office, tapos yung ibang Facebook mo dyan, ang dami mo lang yung ginagawa. May kausap ka, totoo yun. Almost every day may kausap ako, mentoring, training, tama? Hindi ka mo nakapagod. Sabi ko, pag pagod na katawan, ipapahinga ko lang yan. Importante kasi, ini-enjoy mo sa ginagawa mo. Ano? One. Kapag ini-enjoy mo, negosyong to, hindi mo feel na trabaho ka. I-enjoy mo lang. Kasi pag i-enjoy mo to, iba ang pakiramdam. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Nayaman ka, ini-enjoy mo. Nayaman ka, maging masaya ka ngayon. Kasi ang kilos mo dyan, depende sa pakiramdam nyo eh. I'll give you scenario. Pag malungkot ka, damay-damay yan. Pag malungkot ka, sa bahay, malungkot ka, pag nakita mo yung downline mo, tapos na-reject ka pa, mga away ka eh. Damay-damay yan. Pantan mo, pag masaya ka. Pag masaya ka, transfer mo sa downline mo. Are you with me? Yes! Tapos in love ka dapat. In love ba kasi ginagawa natin? Yes! Smile, happy, and be in love. Diba say love? Love! Na in love na ba kayo? Yes! Ano ang pakiramdam na in love? Laging happy, excited, full of energy. Di ba? Diyan may sa magsyota, alam mo mag-in love na in love eh. Tingnan mo magsyota, sino nagkasyota na? Yung bago ka pa na in love, yung mga 1 month ka pa lang magsyota. Di ba, mag-may boyfriend ka o girlfriend ka, in love na in love ka, iba pakiramdam. Ayaw nyo maghiwalay. Yung tipong pag-uwi na, umaga, tanghali, hapon, gabi, magkasama. Sabi sa girlfriend mo, sita, tuloy ka na, gabi na eh. Sabi mo, wala lang. Ngayon mo, sabi mo, ate-ate naman ito. Yung mga in love, wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. Basta in love sila. O yung mga pag-shot ang bago, in love. Kapag tumatawid, obserbahan nyo, sino ang nasa danger side? Lalaki! Lalaki, hawak-hawak yung kamay ng babae. Dahan-dahan, darling, baka may kacaan ka. Uy, may bato, may bato. In love eh. Tapos pag nagpunta ng Jollibee o ng McDonald's, sino po nang umuupo? Babae! Sino? Babae! Sino na upo? Babae! Alam na alam nyo ah. Wala siya. Di ba? Pag nagpunta ng Jollibee, ano, broker pa naman to. Dalalas pa naman. Ano kami? Wala akong bentong ko. Ang point ko, pag may mag-shota, diaper yan, ano ka ba? Anyway, kapag in love yung mag-shota, kapag nag-date, sino unang umuupo? Babae! Alam na lang nyo. Paano umuupo babae? Paano umuupo? Cross leg. Tama? Chin up. Stomach in. Daddy out. Daddy out. Hindi. Basta ito. Breast out. Yan. Diba? Chin up. Stomach in. Chest. Breast out. Diba? Ba't gumagano-ganon? Kapag in love, maarte. Tapos baka po naka-side view, di ba? Para may Moranas. Ay, nakita ka rin. Sweetheart, anong order mo? Sabi mo ba? Burger lunch at spaghetti. Ang
pero wala silang pakialam. Kasi in love sila eh. Walang pakialam sa sinasabi ng mga tao. Tapos ang boyfriend niya sa narisito na, spaghetti tsaka burger. May singing, excuse me. Burger na tsaka spaghetti para sa girlfriend ko. Yung babae, gutom na. Paano kumain ng spaghetti? Gutom na yan. Dahan-dahan. Paano kumain? Pa-isa-isang noodle. Ang humahang-pasampas. Kung sauce mo ba? Ano sabi ng boyfriend niya? Cute mo. Kasi in love eh. Wala silang pakialam. O ngayon, tinan nyo. Kapag nawawala yung love, halimbawa, nagpakasal na, nag-asawa na, 30 years kasal, hindi lahat ha. Nung nag-asawa na, tumatawid. Ang laki ng truck. Ano sabi nila? Hoy, bilisan mo! Bagal, bahala ka ka naman kayo. Iniiwan. Bilisan ka rin. Hindi mo lahat. Ha? Kapag nagpunta ng Jollibee, sino unang umuupo? Lalaki. Alam niyo ha? Paano umuupo ang lalaki? Nakadikwatro. Halos nakahiga sa silya. Malaki ang tiyan. Walang ngipin. Talbo. Sabi niya, ano ba yan? Bilisan mo nga. Ito ng burger at spaghetti. Yung babae, lumba-lumba na. Hindi yan po lahat. Paano pag kumain ng spaghetti? 3 subuan. Puno ng sasa yung mukha. Ano sabi ng asawa niya? Baboy mo! Hindi lahat, ha? O ngayon, ano ang koneksyon? Anong koneksyon? Look at me. Anong koneksyon? Kapag ikaw, in love, sa isip, wala kang pakialam kung anong sabihin ng tao sa'yo. Mapuyat ka, mapagod, masaya ka pa rin kasi alam mo, yayaman ka dito. Yung mga nagkukwit, hindi sila masaya. So yun pa lang, isipin mo, masaya ka. Smile, in love. Yung alam, pag smile mo, lagyan mo sa lugar. Ano, paglabas na gari. Spin! Are you learning? Yes! Now, if you will notice, presentation ko may halong kwento para maging masaya lang. Again, intindihin nyo ang mensahe ko. May love kayo sa company, sa ginagawa ninyo, at i-enjoy nyo every moment. May resulta o wala. Okay? Basta hataw ka ng hataw, result, money will always follow. Okay, palakpan sa sarili nyo. Tapos focus ka. Focus on the positive and always count your blessing. Yun yung sikreto. Always count your blessing. Alam niyo may buhay nyo ngayon? Pangarap ng ibang tao yan na makapunta sa kanila. Always count your blessing. Tsaka focus kayo lagi nyo nakafocus. 2000, ano ngayon? 23. Tama? Maraming kumpanya ang magsusulputan. Do not entertain any other MLM companies. Lalo magbago kayo. Because you will get confused. Walang kumpanya magkasabing, bakit sila? Sama ka sa amin, bago pa lang. Ikaw yung 001. Ikaw yung naman, ikaw yung Joseph din dito. Power dito. Ikaw si Doc Ed dito. Lahat pinaka-promise, di ba? Walang kumpanya magkasabi, sama ka sa amin, grabe. Yung company namin, babagsak na kami. Walang ganun. Putok-tot, dami na namatay. Hindi kasama ka. Kitaan, lahat kami naghihirap. Walang ganun. Kayo ba'y nakafocus pa? Yes! Okay ba kayo? Yes! Nakafocus pa ba kayo? Yes! Sure ka? Yes! Diba, sit down properly. Para malaman kung nakafocus ka. At the count of 3, write number 8 in the air. 5 times. Okay? Jeez. Wala pa kang bilang eh. Sit down properly. Raise your right hand.
At the count of 3, write number 8 in the air. See? Aba. Bakit marami ang hindi naging successful? Kasi ayaw sumagot. Iniiba yung sistema. Raise your right hand. At the count of 3, write number 8 in the air 5 times. How many times? 5. At the count of? 3. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Madali? Yes. Kasi nakapokus kayo. O sit down properly, look at me. At the count of 3, draw a circle using your right foot. Gamit yung kanang paa, mag-circle kayo 5 beses. O, sabi ko, at the count of 3, wala pa kabila. Look at me. Are you ready? Yes. Okay, pasaway. Are you ready? Yes. How many times? 5. At the count of? 3. Are you ready? Yes. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5. Madali? Yes. Bakit? Nakapokus. Ito properly. Raise your right hand. At the count of 3, do it both. Sabay. Number 8, tapos circle. Wala pa? Madala ba kayo? Yes! 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5. Mga di namin. Isang milyon! Isang milyon! Isang milyon! Isa lang! Isa! Isang milyon! Isang milyon! Isang milyon! Isang milyon palakpak. Learning. Yes. 1 4. Yes. Malapit na matapos. Ang intro. Yes. Intro pa lang to, intro. Skills, kailangan may prospect kayo. Natural. Ang prospect iniimbitahan. Hindi ako nagtuturo ng lahat ng himay ng skills. May iba akong oras dyan. Mas importante lahat kayo may prospect. Mag-invite. Walang kwenta ang mga prospect kung nasa altar lang. May kandila, sapa ka sa akin. Mayaman tayo. Pag may prospect, hindi pa paano inibitahan? Okay? Para pag-ibitahan yan, pag kayo magpe-present, siyempre pag mayroong kang invite, paano magpe-present lalo? Lalo na kapag galo ngayon, di ba? Back to normal na. Kapag mag-represent kayo, huwag kayong magkukwento ng products or marketing plan habang hindi pa na-apply yung form. Alamin nyo muna yung family, occupation, recreation bago mo ibigay ang message. Tama? Kasi kapag kayo, alam mo yung timing. Sir, gusto mo yumaman? Ang kausap mong milyonaryo. Ikaw, wakang dugyot. Sir, gusto mo maging healthy? May dugo. Ang kausap mo, bodybuilder na may TV, di ba? Kailangan alam nyo muna yung prospect nyo. Paano i-apply yung form? Always build rapport. Pag may kausap kayo, huwag ka magkukunta ng negosyo, makapagkwentuhan ka muna. Ano yung rapport? Komportable ka sa kanya, komportable siya sa'yo. How can you build rapport? You have to establish trust. Hindi siya magkukwento ng pamilya niya, ng buhay niya kung walang tiwala sa inyo. Totoo ba yun? Yes! So, to establish trust, you have to be a good listener. Kasi may sakit po ang mga network marketers. Madaldal ka, lahat. Alam mo ito, grabe, yayaman ka. Ito, payaman ka. Gusto ka ng kotse, makapag-travel ka. Ang kausap mo, bedridden. Ibig sabihin, kailangan you have to lead the conversation, makapagkwento siya para malaman nyo kung ano ang needs niya. Minsan kasi, pag nalaman mo ano needs niya, di ba? You have to find the hot button. Saan siya may excite. At kapag nakita mo yung interest niya o yung hot button, press the button. May tinatawag tayong primary motivating factor. Lahat ng tao mayroong PMF. Lahat tayo may motivation. Iba-iba yan. Iba gusto extra income lang. Iba naman gusto financial freedom. Iba gusto on business, spare time, maging healthy, development, help others, makapag-meet ng ibang tao, retirement at legacy. If you will notice, lahat ng tao gusto to.
Pero dapat makita mo ano yung pinakagusto niya. Kapag nalaman niya yung pinakagusto niya, doon ka magfo-focus. Gusto health lang. Focus sa health. Then later on, marirealize niya, meron din pala ito business. Tama? Gets niyo ako? Then close the sale, you have to follow up, apply ABC rule, retailing, and goal setting. Eto, pinag-uusapan to ng grupo niyo. Tama? Diyan lang iikot yan. Kapag wala nangyayari sa grupo niyo, check ano ang kulang sa inyo. Maliwanag ba yun? Yes! Anyway guys, sa akin sa inyo lahat, sa akin lang, ngayong 2023, maraming mga pasabog ang company. So, be excited. Mas pinapadali namin ang negosyo. Pag-i-up ko ng out na. Are you with me? Yes! Tapos ang presentation ko, sa akin lang, kayo ba nag-enjoy? Yes! Kayo ba natuto? Yes! Yung inyong natutunan, you have to apply it outside. Yes. Because if you do not apply what you have learned, you are not learning. Yes. Maraming tao ang attend ng mga training, mga seminar, pero walang application. Application po ang number one na gawin dito. So ngayon pa lang sa mga umattend, Happy New Year. Abangan ninyo yung mga pasabog ng company, mga announcement natin. At sa labas, hindi tayo maintindihan. Dito, sa tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! Power! Grabe! Grabe! Power! Subukan nyo lumabas. Siyo ko ng power! Google Pay ka ng mga tao. Well, nagwawala ka. Kasi hindi na alam ang power. Grabe. Kapag nagkwento ka about dreams sa labas, pagkatawanan kayo. Sa labas, ang pinag-uusapan, problema, utang, politics, taas ang bilihin. Mahal ang sibuyas. Tama? Dito, ang pinag-usapan, ganda ng buhay. Hindi nagmamatch. Tatapusin ko sa isang kwento. Yes. Ang message ng kwento ko, kailangan nag-limit ang utak mo sa utak niya. Merong isang ngongo. May problema sa pagsalita. Walang respeto lang. Yung ngongo na yon, medyo pilyo. Yung ngongo na yon, nagaling mo ang script ko, Brad. Nagaling mo ang script ko. Nagaling mo na yung script. Ayaw mo. Yung ngongo na yon, pilyo. Pag yung nanay niya, nasa sala, lalapitan ng ngongo. Natakpan yung mata. Sabi ng ngongo, Mami? Yes po. Sabi ng mami niya, bata ka. Pangis-pungiso ka pa. Ikaw naman ngongo sa bahay na ito. Hindi na kwento. Ito ang kwento. Handa na kayo? Yes! Yung ngongo na yon, meron silang tindahan. Ang tawag sa tindahan nila, sari-sari store. One day, ang nagbabantay ng tindahan nila, yung tatay nung ngongo. Biglang may dumating. Customer. Ang customer, ngongo. Good morning po. Pamili nga po ako ng moyi. Sabi ng tatay, ha? Ano binibili mo? Ang amin po, pamili po ako na moyi. Moyi? Alam mo, hindi naman yan. Sabi ng moyi, ang mira naman moyi ito. Moyi no? Yung mga kaibigan. Okay. Daanin ko, ha? Ang amin ko po at bili po ako na moyi. Ha? Moyi? Talagang hindi na maintindihan eh. Ang ginawa ng tatay, tinawag yung anak niyang ngongo. Anak, punta ka nga dito, may nabili, hindi siya maintindihan. Sabi ng anak niya, ano mo yan, ay? Sabi ko, pumunta ka dito, may nabili, hindi siya maintindihan. Sabi ng anak niya, tay, pupunta na ba ako dyan? Uy! Be! Friend! What ka pala niyo?
Sabi ng best friend niya, ay naku, best friend. Maunti na lang dumating. Anina pa ako na hindi ang atay mo. Hindi niya ako maintindihan. Sabi ng best friend, oo nga, best friend. Andito na ako, ha? Pipilitin kong intindihin ka. Ano ba binibili mo? Eh, galit na. Sabi. Best friend. Anina ba? Adi ko. Ang atay mo. Maili ako na moyi. Sabi ng Ben, ha? Moyi, ma? Ang ay na. Bumalik. Pagbalik. Best friend. Eto na yung moyi mo. Sabi ng tatay, anak! Grabe ka talaga. Ang galing mo. Nagkaintindihan kayo? Eh anak, ano ba talaga ang binili nung best friend mo? Sabi nung anak niya, alam mo ay? Oo lang. Lo ka. Lo. Slow. Slow kayo. Ano nga ba ang binili ng best friend mo? Sabi nung anak niya, ay, ang pinili ng best friend ko ay moyi! Alam niyo yung moyi? Alam niyo yung moyi? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Ay, ngungo manino. Ano mensahe? Ladies and gentlemen, magmula ngayon, sa lahat ng mga taong mag-i-disguise sa inyo, hindi sila ang nakakita na nakita nyo, hindi sila ang nakarinig ng narinig nyo. Kaya wag na wag kayong magpapanakaw ng parasunod.